Hallelujah. Yes, we continue to worship you in this place, oh God. Sige po, patuloy nating dakilain ang pangalan ng ating Diyos sa lugar na ito. Sumabit ka ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Come on, worship Him in this place. Punuin natin ang presensya ng Diyos. Punuin natin ang lugar na ito ng presensya ng Diyos through our worship. Hallelujah. Oh, we worship you, oh God. We allow you to move in this place. We allow you to move in this place, oh Holy Spirit of God. Ama, minsan pa nakikita mong nilalaman ang puso ng bawat isa sa iyong mga anak, oh Diyos. Wala po kaming maitatago sa inyo. Dala-dala namin ang pagsamba at pasasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, minsan pa po, inihiling namin na kayo ang siyang kumausap sa bawat anak mong nandito, maging sila na nanonood sa online, Lord. I pray in the name of Jesus that you will just flow mightily. Let your anointing flow in this place, Lord. Kung ano man ang nagiging hadlang sa aming paglapit sa iyo, kung may mga kasalanan kami na nagawa, nasambit, naisip, naikilos, patawarin niyo po kami, O Diyos. Adalain ko sa oras na ito, pakaugasin mo kami ng iyong makapangyarihan dugo. And I pray in the name of Jesus that you will meet the needs of your people. Kung ano man ang pangangailangan nila, kayo po ang kumatagpo. Let there be a fresh encounter with you, O Holy Spirit. Aming inihiling, O Diyos, na magkaroon ng pagbabago. Ang bawat isa sa amin, hindi lang kami tagapakinig, kundi kami mga tagagawa ng iyong mensahe, O Diyos. And I pray, O Holy Spirit, na kayo ang siyang mangusap, kayo ang kumilos. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang maitaas sa lugar na ito, Panginoong Jesus. Gamitin mo ako bilang isang instrumento mo sa oras na ito, Diyos. Dinadalangin din po namin sa oras na ito si Maritel de Hausen Eugenio, Panginoon, sa kanyang mayoma. Lord, we are claiming a miracle for her right now in the name of Jesus. Saan man siya naroon, Panginoon, dalangin namin na matunaw, mawala ang mayoma ni Maritel de Hausen Eugenio, God. We rebuke this myoma in the name of Jesus and we apply the precious blood of Jesus sa katawan niya, Panginoon. Alisin mo ito, Lord, na hindi na po siya kailangan maoperahan, kundi magkaroon siya ng divine healing right now. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus. Ama, tinatas din po namin ang magulang po ni Sister Cora, Lord, si Paulo at Felicidad Busante sa kanilang pneumonia. Right now, we come against this sickness in the name of Jesus. Tinatalian namin ang sakit na pneumonia sa kanilang mga katawan, na ito ay mawala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, wherever they are right now, Lord, we claim na sa pamagitan ng latay sa iyong katawan ay meron silang kagalingan in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Tinatas din po namin ang magulang po ni Sister Josie, si Mami Lolita Villanueva. Wherever she is right now, Lord God, nire-rebuke po namin ang sakit na allergy sa kanyang katawan. Ito ay aming inuutusan na mawala sa kanyang katawan right now in the name of Jesus. Ina-uproot po namin ang anumang ugat ng sakit na ito sa kanyang katawan, and we apply the power of the blood of Jesus kay Mami Lolita Villanueva, saan man siya naroon sa oras na ito. We claim, Lord, na meron na siyang kagalingan sa pamamagitan ng mga latay sa iyong katawan, ay meron na siyang kagalingan. Meron ng kagalingan
ang mga magulang po ni Sister Cora, maging si Maritel, Panginoon, ay meron ng kagalingan sa oras na ito. At Ama, sino man ang nandito na meron din pong mga karamdaman na hindi nabanggit, we are claiming divine healing right now in the name of Jesus. San man sila nakaupo, Panginoon, padaluyan niyo po ang kagalingan na kailangan nila. And we give you back all the honors and all the glory in the name of Jesus we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang presensya ng Diyos sa oras na ito. Sige pa po, yung pinakamalakas na palakpak para kay Lord. Yes. Praise God. Sige po, pwede na tayong makaupo. Good morning po sa bawat isa sa atin, maging sa mga nanonood online. So, pwede bang batiin natin ang ating katabi na magandang umaga sa iyo? Good morning na po. So, it's good to be in the house of the Lord. Also, we would like to welcome yung ating pong mga bisita at palakpakan po natin ang mga nag-invite sa kanila. Sige po, palakpakan natin ang mga nag-invite sa kanila. So, we are happy na kayo po ay makakasama namin sa umagang ito. So, tuloy-tuloy na po tayo sa message ni Lord. Paki-plus po yung aking PowerPoint. So, ang topic po natin, ang title niya is A Heart Continuously on Fire for God. Now, if you remember, ito na po yung ikatlong preaching ko for this month na po, November, at yung iba ay nung nakaraang October. And I believe the Lord is giving us the message na gusto niya na ang mga anak niya ay talagang magkaroon ng revival. Sino po ang nagdi-desire ng patuloy na revival? Magsabi ng Amen. So we need revival, no? Yung una is growing in a deeper intimacy with God. And then nung last Sunday is a cry for God's revival. And then this morning, ang topic po natin is a heart continuously on a fire for God. Lahat po ng may mga puso dito, magsabi ng Amen. Praise God. So ano pong ibig sabihin ng word na continuously? When we say the word continuously, it is used to refer to an action that occurs without interruption. So, kung titignan po natin, ang pwedeng maging title nito is A Heart on Fire for God. Pero nilagyan ko po siya ng word na continuously kasi marami ang nagiging on fire for God, but it is not on a continuous basis. Kaya merong sinasabi ang Bible na dati napakainit mo, ngayon ay maligamgam ka na. So, it is a reality kung hindi po natin babantayan at kung hindi tayo magiging aware na pwede talaga tayong manlamig sa ating relasyon sa Diyos. So when we say the word continuously, simpleng Tagalog, tuloy-tuloy. Sabihin po natin tuloy-tuloy. So wala po siyang interruption. Kahit na anong season in life. Hindi natin pwede sabihin na, ay season ko kasi ngayon ng pag-aaral. Ay season ko kasi ngayon ng pagtatrabaho. Season ko kasi ngayon ng pag-aalaga ng mga anak. Season ko kasi ngayon, bagong kasal ako. It doesn't matter whatever season in life we have. Maliwanag po ba? When we're talking about the word interruption, ibig sabihin, hindi ito nawawala. Kinakailangan na ito'y tuloy-tuloy. Kasi po, kung may mga season in life kayo, na na-feel nyo na kayo ay nawala ng apoy, napakadelikado po nun. Tingnan po natin. Now, what are the signs of the end times? So, sa Matthew 24 verses 1 to 51, di ko na po siya nilagay dahil masyado siyang mahaba, but you can read it personally.
Ano po yung mga signs of the end times? Basahin nga po natin isa-isa. False messiahs, wars and rumors of wars, famines and earthquakes, persecution. Many will turn away from their faith. False prophet, increase in wickedness. The love of many will grow cold. The gospel will be preached in the whole world. Now, naniniwala po ba kayo na nangyayari na ang lahat ng mga senyalis na ito? Magsabi po tayo ng amen. So, marami na pong mga false messiah. In fact, one time sinabi ko sa inyo na mayroong bagong katuruan ngayon na si Jesus ay nandyan sa China at babae daw po siya. So, kakaibang mga katuruan na about false messiahs. And then, yung mga gera, nakikita po natin ngayon. Yung gera sa Russia, sa Ukraine, and then ngayon yung bansang Israel. And then mga famines, kung inyong titignan ng mga balita, maraming mga tao ang nagugutom. And then many earthquakes, and then persecutions, sa mga anak ng Diyos. And then, yung mga false prophet, increase in wickedness, and then the gospel will be preached in the whole world. Pero, gusto ko pong tignan ninyo yung naka-highlight dyan, o naka-underline dyan, na sabi niya, many will turn away from their faith, and then the love of many will grow cold. Ibig sabihin, pag sinabi mong the love of many will grow cold, one time in their life, nag-iinit po sila. Can I hear an amen? Kasi paano siyang manlalamig kung hindi naman siya dating mainit? Di po ba nag-start ang kape sa mainit? Pag yan ay hindi mo kagad ininom, lumalamig po yan. So, ang Panginoon ayaw po niya na maging bahagi tayo doon sa mga many who will turn away from their faith. Ayaw din niyang maging bahagi tayo doon sa mga kongregasyon na manlalamig sa kanilang mga pananampalataya. That's why this message is for all of us. Lately po ay may mga kausap kaming mga lingkod ng Diyos, mga pastors. Noon lang Friday may kausap po akong isang pastor. Ang sabi niya, Pastora, ang mga young people namin, dati 113, ngayon po ay 13 na lang. So, hindi lang po siya ang nakakaranas noon. Ang sabi niya sa akin, yung pong mga dahilan, dahil sila po ay nagkakaroon ng mga boylet, mga boyfriend, at a very young age. So, itong mga young people nila ay nabuntis po, teenage pregnancy po ang mostly nagiging problem nila, and then nawawala na po sila. And then yung iba naman ay palipat-lipat lang ng mga churches. Pag meron siyang hindi gusto sa kanyang church, lumilipat po sila sa iba. In fact, sabi niya, yung isa ko pong kaibigan, sabi niya ganon, ay nagkaroon po siya ng hindi gusto sa church nila. At so meron po silang mga yung lumipat po sila because there are things siguro na hindi ko rin po masabi kung anong mga dahilan. But these are things that are happening. Yung mga dating nag-aapoy, there will be a tendency, if we're not going to be aware, na palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon at magiging tuloy-tuloy yung kondisyon ng iyong puso sa kasalukuyan, kung ikaw man ay mainit o malamig sa Diyos, yan po ay merong magiging epekto sa atin habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Kaya yung pong verse na paborito natin, yung sa Matthew 24 verse 13, basahin po natin. But the one who stands firm to the end will be saved. The one who stands firm. Ibig sabihin na natili kang tapat, na natili kang nakatayo kahit ano pa ang season ng life mo. Sa Tagalog, ang sabi niya, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Can I hear an amen? So binigay na po ni Lord yung salvation sa atin, pero kailangan po na
panatiliin nating ang ating relasyon sa Kanya at na tayo ay patuloy na nag-iinit because there will be tendency na pwede tayong mapawalay sa Diyos. Ano? Now in the next slide, sabi niya, God looks at the heart. Ang tinitignan po ng Diyos ay ang puso ng tao. Tingnan po natin sa 1 Samuel 16 verse 6. So it was when they came that he looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. Ito po yung panahon na inutusan ng Diyos si Samuel para i-anoint yung susunod na hari ng Israel. Kapalit po ni Haring Saul. Kaya nilagay po sa harapan ni Samuel lahat ng mga anak na kapatid po ni David, ano? At ang sabi ni Samuel, si Eliab na. Ano? Kasi tinignan po ni Samuel yung physical appearance ni Eliab. Sa verse 7, ang sabi niya dito, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kaya mga kapatid, ang mga physical po nating kaanyuan, ito ay panlabas lang, pero ang tinitignan ng Diyos ay ang puso natin. Amen. Anong nilalaman ng mga puso natin? Ang sabi niya, man sees your actions, but God your motives. Ano yung motibo mo sa lahat ng ginagawa mo? Sa iyong paglilingkod sa Diyos, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong paglilingkod sa iyong pamilya. Ang tinitignan po ng Diyos yung motive mo, yung dahilan bakit mo ginagawa ang mga yan. Because we can show to the world na okay tayo. Pero kay Lord, wala po tayong maitatago sa Kanya. Can I hear an amen? Deuteronomy chapter 5 verse 29. Ang sabi dito, oh, that they had such a heart in them, that they would fear me and always keep all my commandments, that it might be well with them and with their children forever. Ano ang dinidesire ng Diyos? Ang dinidesire po ng Diyos ay maging maayos tayo sa ating kabuhayan, sa lahat ng kondisyon natin ay maging maayos tayo. And hindi lang po tayo, sabi niya, and with their children forever. Kasama yung mga anak natin, even yung mga apo natin. Because the Lord wants to bless His people. Pero eto yung desire niya. Eto yung gusto niyang puso. Oh, that they had such a heart in them that they would fear me and always keep all my commandments. So, ang dinidesire po ng Panginoon ay magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Takot na gumawa ng anumang kasalanan. Ano? So, a burning heart is a popular symbol for expressing love and passion. Pagka nag-aapoy ang puso natin, ito ay simbolo ng matinding pag-ibig. Ano po? Passion, yung desire mo na ma-please ang Diyos sa buhay mo. A burning heart is a heart which is set on fire and consumed with Jesus. Someone had said that every Christian should have a burning heart, yet few Christians do have a burning heart. Now, bakit may mga mensaheng ganito? A heart continuously on fire for God. Kasi hindi po lahat, kaya aminin natin o hindi lahat tayo ay nag-aapoy sa Diyos. Can I hear an amen? Pag hindi po natin inamin ito, wala pong pagbabagong mangyayari sa atin. Now, tignan natin, is your heart on fire? A heart on fire is passionate for the presence of God.
consistent in his Christian life, committed in serving God. A heart on fire is hard to discourage. It is bold in preaching the gospel and is filled and walking with the Holy Spirit. Meron ka bang ganitong katangian, kapatid? Na pag ang Diyos na ang pinag-uusapan, pagka patungkol na sa Panginoon ang pinag-uusapan, you are always there. Excited ka palagi sa presence ni Lord. Kaya pag Sunday na, talagang excited kang mag-attend. Pag may cell group ka, excited kang mag-attend. Pagka meron kang devotion, you are excited to meet the Lord. Nandun po yung consistency sa pagiging Kristiyano niya. Committed siya. Hindi ka madaling ma-discourage. Kahit may mga tambak-tambak ka ng mga problema dyan na nahihirapan ka sa lahat ng mga pagsubok, you are not easily discouraged. Walang makaka-discourage sa iyo. Bakit? Because you are on fire for the Lord. Amen. Pero pag ikaw ay nanlalamig, tignan po natin. A freezing heart naman, isang puso na nagyayelo na. Ano ba ang katangian ng isang freezing heart? A freezing heart is prone to sin. Madali itong magkasala. Is no longer passionate about God and His words. Wala na yung passion mo when we're talking about God, about His words. Show lukewarmness. Ano ka na? Hindi ka na kagaya ng dati. Lukewarm ka na. And then you easily backslide. Madali kang tumalikod sa Diyos. Number 5, has no more conviction from the Holy Spirit. Dahil paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan. And then number 6, is spiritually dead and unfruitful. Yan po ang katangian ng isang taong merong pusong nagyayelo na sa presensya o sa kanyang relasyon sa Diyos. Kapatid, meron ka bang mga ganitong katangian? Ikaw ba yung tipo na madali kang mahulog sa kasalanan? Ikaw ba yung tipo na wala ka ng passion? Pag nag-church ka, napipilitan ka na lang. Wala na yung conviction mo sa Holy Spirit. And then you are spiritually dead and unfruitful. Tandaan po natin, yung mga patay, wala na pong ibibigay yan ng mga bunga. Kaya halaman yan, hayop yan, tao yan. Once a thing or a person is dead, wala na po kayong may expect na bunga niyan. Hindi na yan magkakaanak, hindi na yan magbubunga dahil tapos na, patay na. So this is happening to a Christian kapag yan ay spiritually dead na po, unfruitful na po yan. And remember, naalala niyo po yung Titanic. Di ba nung sila ay po yung boat, and then marami yung mga pasahero ang lumundag sa tubig, yung iba ay nakasakay ng mga maliliit na bangka. Lahat po ng nandun sa tubig ay namatay sila. Ano pong kinamatay nila? Lamig. So nakakamatay po ang panlalamig natin sa ating relasyon sa Diyos. That's why it is a must na hindi tayo maging bahagi ng the love of many will grow cold. Huwag nating sasabihin na, bahala na. Huwag mong sasabihin yon. Because the Bible is very clear. We are on the end times. At prayer po namin na walang sino man sa atin na nandito, even yung mga nanonood online, ang kasama doon sa kongregasyon na the love of many will grow cold. But we will stay on fire till the Lord comes. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Passionate ka pa ba, kapatid, sa Panginoon? Or at present, discouraged ka na, ayaw mo nang magpatuloy sa iyong pananampalataya sa Diyos? Alam po nyo, yung mga new Christians, sila yung talagang unang-unang nag-aapoy sa kanilang pananampalataya. Pero sa kanilang
pagtanda na, maybe na hindi sa edad, maybe sa kanilang years bilang Kristiyano, may tendency po na sila ay manlamig na. Nawawala na yung dating spark, ano? Now, ito yung question ko sa inyo. Have you ever felt like you were losing the fire for God? You may have noticed yourself procrastinating. Kapatid, ilagay mo na doon sa slide kung have you ever felt? Isa pa. Yan, okay, thank you. Sabi niya, you may have noticed yourself procrastinating to spend time with God, just trying to get through your daily Bible devotionals, and the thought of sin becoming more attractive to you. Na-feel niyo po ba ito? Yung pinipilit mo na lang ang sarili mo na magbasa ng Bible, sabi niya, you're just trying to get through your daily Bible devotionals, So parang, nagpo-procrastinate ka, mamaya na lang ako magbabasa ng Bible, mamaya na lang ako magpipray. So wala na po siya sa ating oras, yung ating relasyon sa Diyos. You are just trying to get through. Ibig sabihin, kayang kapampangan po, para milabas siya mo. Para matapos lang. Para hindi masabing hindi ka nag-devotion. Pero the mere fact is, you are not getting anything from your devotion anymore. Nagiging ritual na lang siya. Nagiging obligation na lang siya. Bakit? Kasi wala na po yung apoy natin, nakagaya ng dati. Now, ito po yung question ko, yung next slide, yung my heart is on fire for God. Bigyan niyo po ng percentage ang sarili niyo. My heart is on fire for God. I-check niyo po yan kung 100%. Kung hindi naman others, hindi po ako naglagay, kayo ang maglalagay. You have to make a personal assessment when it comes to your heart. Kumusta yung puso mo ngayon, kapatid? Nag-aapoy pa ba yan kay Lord? Nandyan pa ba yung init ng unang pag-ibig mo? Ilagay po ninyo yan, be honest. Isulat ninyo or i-type ninyo kung ilang percent na ang fire mo ngayon. How many percent is your fire for the Lord? And then sabi niya, my heart is freezing. Nagyayelo ka na ba? 100%? Or others? So kung kayo po ay nag-aapoy, praise God. Lahat ng mga nag-aapoy pa dito, palakpakan mo ang Diyos. Now if your heart is freezing, nagiging honest ka lang, 100% na po, pastora kasi talagang wala na talaga, pilit na lang yung aking relasyon sa Diyos, yung paglilingkod ko sa Kanya, pilit na lang, madali na akong mapagod kapag naglilingkod ako sa Diyos, wala na po talaga. Then i-check nyo po yan that your heart is freezing 100%. Kung hindi pa naman 100%, i-check nyo po yung others kung ilang percent pa nagyayelo na ang iyong puso. So ano pong gagawin natin? Papayag ba kayo na kayo ay magyelo? Hello, church? Papayag ba kayo na ang inyong apoy ay mawala? Mahina po ang sagot ninyo. No, we will not allow the enemy to give us a freezing heart. Can I hear an amen? We want a heart on fire for God. Amen. So ano pong gagawin natin? How to keep your heart continuously on fire for God. Ano pong gagawin natin? Number 1, always remember what Christ did for us on the cross. Naalala niyo po ba ang ginawa ni Lord doon sa krus? Alam po niyo, napakasarap ng mag-encounter. Kaya sana yung mga hindi pa nag-encounter dito, I encourage you to attend our Encounter God Retreat. Ako po, siguro, nag-encounter ako mga 5 beses na. No? Pero every time I attend the Encounter God Retreat weekend, talagang nag-iiba po ang aking
ang aking attitude, yung aking ugnayan sa Diyos ay lalong nagiging mainit. So nag-encounter na po ako sa Peñel, and then sa Tarlac First Baptist Church, and then meron pa dito sa, kung di ako magkamali, sa Guagua, and then meron pa po, kasama ko sina Ate Mars, doon sa mga iba naming encounter outside the church. But it is always an exciting time na pag nag-encounter kami, pag part na po ng cross, we are always being reminded of how God loves us. Ano? So we need to be reminded, bakit hindi ka nag-aapoy? Kasi nakakalimutan mo ang pag-ibig ni Jesus sa iyo. We tend to forget, we tend to have an amnesia. Nagkakaroon ka na ng amnesia. Kaya pag may konti kang problema, meron kang konting mga pinagdadaanan o kung marami man yan, there is a tendency na magtampo ka kay Lord. Ano? At tayo ay tumatalikod sa Kanya. Always remember what Christ did for us. Let us read John 3, verse 16 to 17. Basahin niyo po, sabay-sabay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog, dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, yan ang ginawa ni Jesus. Namatay siya dun sa krus kasi kailangan merong magbayad sa ating mga kasalanan dahil hindi po natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi kayang bayaran niya ng mabubuting gawa. Hindi kayang bayaran niya ng anumang relihiyon. Hindi kayang bayaran niya ng anumang bagay ng pera para ang mga kasalanan natin ay mahugasan, maging malinis tayo. Dahil pag may kasalanan po tayo, hindi tayo makakapunta sa langit. Sure na sure, 100%. Without Christ, diretso po tayo sa impyerno. Mapapahamak po tayo because it's only Jesus Christ who gave us the salvation. Yung kaligtasan na kailangan ko, yung kaligtasan na kailangan mo. Si Jesus lang ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Pero may mga panahon na nakakalimutan natin. Bumabalik tayo sa ating mga kasalanan. Nanlalamig tayo, nakakalimutan natin na hindi basta-basta ang ginawa ni Jesus para sa atin. Verse 17, sabi niya, for God. So yung sabi po niya, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kapatid, kung uulit-ulitin mo ang pag-ibig ni Jesus sa iyo, ito ay walang katumbas. Hindi kayang tapatan ng pag-ibig ng asawa. Can I hear an amen? Yung mga asawa natin, kumisan, may konti kang pagkakamali, away dito, away doon. Pero si Lord, kahit nagaano ka pa, kung sino ka man, kahit gaano katindi yung mga kasalanan natin, kayang-kaya tayong tanggapin ni Lord. Ang kailangan lang po nating gawin, letter A, we need to repent of any sins. Gusto mong mag-apoy ka sa Panginoon, kinakailangan na walang hadlang sa iyong relasyon sa Kanya. You need to repent of any sins. Kinakailangan na pagsisihan po natin at talikdan ang anumang mga kasalanan na meron tayo. We should be washed by the blood of the Lamb. And then letter B, accept God's love and forgiveness. So kung ikaw ay magkakaroon ng panibagong apoy, kapatid, you need to go back to the cross. You need to go back to the cross. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, feeling mo makasalanan ka, feeling mo hindi ka katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. You just need to go back to the cross. Alalahanin mo ang ginawa ni Jesus
para magkaroon ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan. Tanggapin mo ang pag-ibig niya. Tanggapin mo ang pagpapatawad niya. Kung hindi mo kayang patawarin ang sarili mo, you must learn how to forgive yourself. Bakit si Lord pinatawad ka? Tapos ikaw hindi mo kayang patawarin ang sarili mo. You need to accept God's love and forgiveness. And then letter C, you need to consecrate yourself. Ibig sabihin, fully surrender to Christ. Maraming beses na nag-consecrate na po tayo sa mga services, inandog na natin ang ating buhay, nag-encounter ka, lahat. And then, sandali lang ay madali po tayong nanlalamig. Kapatid, you have to remember what Christ has done for you. Huwag mong kakalimutan ang pag-ibig ni Jesus. Dahil siya lang ang talagang magmamahal ng tapat sa atin. Yung pamilya po natin, mamahalin tayo niyan, pero hindi mo maitutumbas sa pag-ibig ni Jesus. Kaya nga po nakakalungkot kung minsan, merong mga mainit sa Panginoon, and then nagkaroon sila ng love life, and then later on, hindi mo na makita sa church, pinagpalit na ang kanilang relasyon sa tao. And then later on, mababalitaan mo, naghiwalay na naman sila, and then umiiyak, nagbabalik loob sa Panginoon. Praise God, si Lord hindi po nagtataboy. Amen. Hindi niya tayo tinataboy kahit maraming beses tayong nagkukulang. Maraming beses tayong napapariwara. He still is always there to accept us for who we are. Mga kapatid, always remember what God has done for you, what Christ has done for you. You need to repent. Kung may kasalanan po tayo, ikaw ang nakakaalam niyan because we are not here to judge you. We are here to proclaim that God loves you. Kailangan mo lang ilapit sa Kanya kung ano man ang mga hadlang na yan, ng mga kasalanan. And you have to accept God's love and forgiveness and surrender again to Christ. Number 2, anong gagawin natin para manatili tayong nag-aapoy? Number 2, basahin po natin, intentionally fan your flame. Intentionally. The word intentionally, ibig sabihin, sadyain mo. Naririnig niyo po ba ako? Sadyain mo, kapatid. Huwag mong gagawin, ay pag may panahon ako, papaypayan ko yung apoy na nasa akin. Hindi po ganon. Because the Bible says, in Leviticus chapter 6 verse 12, the fire on the altar must be kept burning. O basahin natin, it must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the pot of the fellowship offerings. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Now, this is the time na sinasabihan ni Lord ang mga priests sa Old Testament. Ano po? During this time, we are the New Testament priests. So, it is a command na yung altar, hindi siya mamamatay yung apoy. It symbolizes that the fire we have in our heart, it must be kept burning on the altar continuously. So, kinakailangan po nating intentionally, we need to fan the flame o yung fire. 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Anong sinabi ni Pablo kay Timoteo? For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. Ang number 1 na gift po ng Diyos sa atin ay ang salvation. Our relationship with God.
maliban pa doon sa mga gift of the Holy Spirit. So, ang tendency po ng apoy, kung hindi mo ito daragdagan ng fuel, ito po ay kusang mamamatay. So sabi niya dito, being on fire for God doesn't come automatically. You have to intentionally work at it. However, if you leave it up to chance, your fire will go out. So kinakailangan pong talagang intentionally, no? So sabi niya, in order to reignite the fire for God and keep burning for more, you constantly need more fuel. May nakita na po ba kayo na nagluluto kayo and then ginamit nyo ay kahoy? Pag yan ay maraming kahoy, dinadagdagan mo siya ng dinadagdagan, patuloy po yung apoy. Pero pagka yan ay nawala na, naubos na yung kahoy, ang tendency po ng apoy, iyan ay mawawala. Nagkakaintindihan po ba tayo, church? So the fire, if you're not going to fuel the fire that is in you, may tendency po na yan ay mawawala. Anong gagawin natin? Sabi niya dito, sources of fuel that constantly feeds our spiritual fire. Letter A, you must build your own altar, a place where you meet God. Ang personal devotion mo. Ito ay isa sa mga nagbibigay ng apoy. Ano? It is a must. Yung worship, yung prayer, yung word of God. So, kinakailangan po that we must build our personal altar. Yung altar na kung saan ay nakakausap mo ang Diyos. In the Old Testament, an altar is any structure upon which offerings such as animal sacrifices are made for thanksgiving and forgiveness of sin. So sa Old Testament po nag-start yung word na altar. The word altar is first used in Genesis chapter 8 verse 20 when Noah built an altar to the Lord after leaving the ark. Sabi po sa Genesis chapter 8 verse 20, then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. And then meron pa pong isa dyan sa 1 Kings chapter 18 verse 24, 36, 38 to 39, the prophet Elijah made an altar to sacrifice to God to prove that the God of Elijah is the only God. Ito po yung panahon na nakipaglaban si Elijah sa mga propeta ni Baal. And then he made an altar. And on that altar ay dumaloy po ang apoy na nanggagaling sa Diyos. Pinatunayan ng Diyos that He is the true God na kailangan sambahin ng bansang Israel. And then an altar symbolizes holiness and represents the presence of God. Now the altar is the place where we repent of our sins. Ano po yung altar? Pakiano mo nga, the altar is the place where we repent of our sins. Number one, we repent of our sins. And then, we encounter God, we worship and give thanks to God. We offer sacrifice to God. We know His words. We consecrate and surrender our life to God. And we experience more of the Holy Spirit. And then, miracles will happen. Mga kapatid, you need to fan the flame. Kailangan nating paypayan yung apoy na binigay ng banal na Espiritu sa atin. You have to have a daily devotion with God. Huwag natin itong isa-set aside because of our business. Huwag natin itong isasantabi at sasabihin natin na wala po akong time. Kung gusto natin, may paraan. Pag ayaw natin, maraming dahilan. Pinupukpuk po namin ang message na ito kasi alam namin ito yung kulang sa marami sa atin. Nakakalimutan natin ang ating daily devotion. We tend to forget that without God, without His presence, hindi po natin kaya ang battle.
talagang manlalamig po tayo. Can I hear an amen? So we need to have our personal altar. Letter B. We need to have a spiritual fireplace. Pag sinabi nating fireplace, ito yung lugar na kung saan ay nagpapainit po tayo. Dito sa atin, wala akong makitang gumawa ng fireplace kasi sobrang init na po. Abay, sino ba naman yung temperature natin umaabot na ng 38 to 39 tapos gagawa ka pa ba ng fireplace? Eh may problema, di po ba? Mainit na tapos magpapainit ka pa? Hindi po. Ang mga fireplace usually nandyan yan sa mga malalamig na bansa. Sa Baguio, mayroon po dahil malamig. So you need to have a fireplace to keep you warm. Na para manatili yung mainit na temperatura mo sa iyong katawan. Dahil pag wala po tayong spiritual fireplace, may tendency na talagang manlamig tayo. Sabi niya, fellowship with people who are on fire. Huwag tayong makikipag-fellowship sa mga taong nagyayelo. Kasi po, magyayelo din po tayo. So how do you fellowship with people on fire? Be part of a church. Be part of New Gen Church. Sino po ang bahagi ng New Gen Church dito? Magsabi ng amen. Be part of a cell group. Kinakailangan na maging bahagi po tayo ng isang cell group. Kung wala pa po kayong cell group, sabihin po ninyo sa amin. And we will place you in a cell group. Now, a cell group is a place na talagang nag-encourage ang isa't isa. Huwag po kayong matatakot na mag-join ng cell group. Because cell group is a place where you can gather para mas lalo kang maginit sa Panginoon. It's a place where you encourage one another. You pray for one another. No? Napakahirap po na nag-iisa. Pag nag-iisa ka, there is a tendency na mamatay ang apoy mo na tinanggap mo na sa Panginoon. Lahat po ng masaya nakabahagi ng cell group dito, magsabi ng amen. Blessing po ba sa inyo ang cell group, church? Yes. So, yung lahat ng nabibless sa kanilang mga cell group, pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Alam po nyo, yung mga cell leaders, nagbibigay po yan ng time. Wala po silang bayad. Volunteerism lang po ang paglilingkod sa Diyos. Pero they are happy to do it for God's glory. Sila ay nandyan. Kahit hindi kayo umaten, nandyan pa rin sila. Nagpipray, pinagpipray kayo, ano. So, ang sarap kaya ng mayroong nananalangin para sa iyo. Amen. Sino pong masaya na mayroong nagpipray sa inyo? So, kapag hindi ka po bahagi ng isang cell group, of course, you can ask prayer from the whole church. Pero iba po yung mayroong nag-aalagang cell leader sa inyo, maliban sa aming mga pastor ninyo. That's why if you are not yet part of a cell group, at gusto mong lalong mag-apoy sa Panginoon, I encourage you to join a cell group. Yung gusto mong maging kabahagi ka, ano po, kayo po ang mag-choose niyan kung sinong cell leader na gusto niyo, and we will talk to you po sa inyo. And then be part of the ministry in the church. Marami po tayong ministry sa church. Meron tayong ushering, meron tayong communion, meron tayong mga intercessors, nagpipray, ano po. Meron sa music team, meron sa creatives, ano po, sa iDance, sa drama team. Marami po ang ministry sa loob ng church. Yung pagdi-disciple is a part, pero marami pa pong ibang ministry na pwede kayong maging kabahagi na kung saan ay magagamit kayo at lalo kayong mag-aapoy para sa Panginoon. Amen. So sino pong nandito na gusto nyong lalo kayong mag-apoy sa Panginoon, magsabi ng amen. And then lastly, dito po ako magtatapos. Number 3. Surrender to God everything that extinguishes. Pag sinabing extinguishes, it put off your spiritual fire. Now, kung meron pong fire extinguisher, meron ding spiritual
fire extinguisher. Ito yung mga pinapatay yung apoy mo. Ito yung mga inaano ka, talagang ini-sprayan ka. Ano? So ano po ba yung mga spiritual fire extinguisher natin na kailangan nating isuko sa araw na ito? Amen. Let us go to the next slide. All kinds of sins, bad companions. Kung nakikita niyo po, pag nag-preach ako, palagi ako naglalagay ng checkbox. Kasi I want you to encounter the Lord more. Amen. So, sa encounter po, ganyan din, marami tayong mga sin list. Pero during the services, it is an opportunity for you to be cleansed, to be delivered from all the works of the enemy. Ano pa? Unforgiveness. Baka hanggang ngayon, meron ka pang mga sama ng loob. Maybe sa magulang mo, sa kapatid mo, sa cell leader mo, sa pastor mo, sa mga tao na nakit sa'yo, you need to be delivered from all this unforgiveness, discouragement. Marami kang mga discouragement na naranasan. Maybe sa bahay, rejected ka ng magulang mo, or sa trabaho, or even in the church, kung nakakaranas po kayo ng mga discouragement, mga trials, mga iba't ibang klaseng pagsubok na pinagdaraanan natin. Mga sakit, sicknesses, no? Mga financial needs. Maybe may mga financial po tayo, mga pangangailangan. Nagiging adlang kung bakit nanlalamig ka. All kinds of sufferings. Lahat ng mga pagdurusang pinagdadaanan natin sa kasalukuyan. Ano pa po yung mga spiritual fire extinguisher natin? Business. Masyado kang busy. Na wala ka ng panahon para kay Lord, or kung meron man, hindi na yan kagaya ng dati. Wrong priorities. Hindi na si Lord ang number one sa life mo. Yung mga mahal mo na sa buhay, o yung sarili mo, o yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung business mo, or every other things. Pero nagiging mali na po yung priority. Dapat si Lord ang number one. Sabihin mo sa katabi mo, dapat si Lord ang number one palagi. And then we have wrong relationship, mga maling relasyon na alam naman po natin, ito yung mga pakikipagrelasyon na hindi dapat or hindi tama or hindi pa nakapanahon. And then, too tired and no time to rest. Masyado kang pagod, wala ka ng panahon para magpahinga. Kaya kahit nabasahin mo ang Bible mo, wala ka ng panahon dahil pagod na pagod ka. And then we have failures, o yung mga failures po natin, yung nag-fail ka, feeling mo parang hindi ka karapat-dapat sa Diyos, and then others. So kapatid, sa umagang ito, meron ka bang dapat isuko sa Diyos? Sino pong meron mga dapat isuko dito? Magsabi ng amen. Pwede bang mag-check po tayo? It's about time that we, as true disciples, as true Christian, ay magpakatotoo po tayo sa harapan ng Diyos. Can I hear an amen? Huwag kang maging plastic. Pinapakita mo sa lahat, okay na okay ka. But deep inside your heart, meron kang problema. And I have good news for you, brothers and sisters. Nandito ang Diyos, nandito ang banal na Espiritu para palayain ka sa anumang nangyari sa iyo, sa anumang pagkakasala mo, sa anumang failures mo nung nakaraan. Huwag mong hayaan ang mga failures na yan ang siyang maging dahilan para manlamig ka. Can I hear an amen? Huwag mong hayaan ang ginagawa ng demonyo ang siyang mag-lead sa iyo. You have a living God. Buhay po ang Diyos natin. Nakikita niya ang nilalaman ng puso ng bawat isa at gusto po niyang ma-deliver tayo sa lahat ng mga bondages, sa lahat ng mga spiritual fire extinguisher na ginagawa ng kaaway. No wonder, ayaw mo nang mag-devotion. Ayaw mo nang magpagamit sa Panginoon kasi deep inside your heart, feeling mo, Lord, hindi po ako karapat-dapat. Makasalanan po ako.
Lahat po tayo ay nagkasala. At walang sino mang naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Subalit, ang biyaya ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kapatid, sa umaga pong ito, ang sabi ng Biblia sa Matthew 3:11, gusto ko pong angkinin natin ito. Ang sabi niya, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Sino po ang magbabaptize sa atin sa Holy Spirit and fire? We need fresh fire. It is Jesus. So sa oras pong ito, ihilingin natin ang presensya ng Panginoon na ibuhos niya muli ang panibagong apoy, dahil kung wala na po tayong apoy, sinisigurado ko sa inyo, mawawala na ang ating relasyon sa Diyos until such time na napakahirap nang magbalik. Kapatid, huwag mo nang hintayin yon. Huwag mo nang hintayin na mag-backslide ka pa. Huwag mo nang hintayin na dumanas ka pa ng mga pagsubok para lang may balik ang init ng iyong unang pag-ibig sa Diyos. Huwag mo nang hintayin na magpadala pa ng iba't ibang klaseng pagsubok ang Diyos just to get your attention. Para lang kunin ang attention mo. Para lang may balik ka sa tamang daan. Because the Lord loves you so much that He gave His life so that we can have everlasting life. Pwede po bang lahat tayo ngayon ay yumuko tayo manalangin? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kapatid, saan ka man nakaupo sa oras na ito, kahit nanonood ka online, gusto kong madamo mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. I want you to experience the love of Jesus right now. Maybe nadama mo na yan, pero later on, may mga season ka sa buhay, nandamo mo na parang wala na ang pag-ibig na yon ng Panginoon sa iyo. Tandaan mo ito. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago, kapatid. Tayo lang ang nagbabago sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. And right now, wherever you are in this place, I want you to talk to the Lord right now. Pwede bang kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito? Sabihin mong nilalaman ng iyong puso. Sabihin mong lahat-lahat na nandyan, na alam mong nagiging hadlang para patuloy kang maginit sa Diyos. Kung merong mga spiritual fire extinguisher na nabanggit, gusto kong sa oras pong ito ay idulog natin ang lahat ng ito sa Diyos. Ikumpisal natin kung may mga kasalanan tayo. At kung kayo ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon, kapatid, hindi aksidente na nandito ka. Pinadala ka ng Diyos para maranasan mo muli ang pag-ibig niya sa iyo, para ipadama niya kung gaano kanya kamahal. Gusto kanyang maligtas. Gusto kanyang mapunta sa langit. Pero kinakailangan na tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa lahat po ng mga kauna-unahang pagkakataon pa lang ay nakadalo ngayon, inaanyahan ko po kayo na idalangin ang panalangin ito ng pagtanggap. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso at inaamin na ako ay isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. At ugasan mo ako ng iyong makapangyarihang dugo. Sa oras na ito, pinagkakatiwala ko na po ang aking buhay sa inyo. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen.
morning po sa lahat. Maayong buntag. Okay. So, allow me po to introduce myself. So, ako po si Brother Charlie from Planters po, disciple ni Brother Teng. And also, by God's grace, part po ng primary leader ni Pastor Lawrence sa Dream Team. Okay. So, I stand before you today with a heart full of gratitude po, and I would like to share my testimony of joy that comes from being faithful in our tithes and offering. So when Ate Bel approached me para mag-LO po, hindi po si Ate Bel yung parang nakita ko. It was the Holy Spirit po yung kumausap sa akin at bigla po akong nag-yes. So hindi po ako nag-doubt na magbahagi po ng testimony ko, being faithful po sa tithes and offering. So sa Malakay 3:10 po, it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be no room enough to store it." So itong verse po na to, it encourage us believers of Christ to bring our tithes, right? Dun po sa storehouse ng Panginoon. It signifies po a place of our worship and a community that supports the spiritual well-being of its members. So, promise po ito na inimbed po dun sa verse na yon na let's challenge God. Test po natin si God. At yung faithfulness po ni God sa atin, in honoring po na maging obedience po tayo dun sa principle of tithing. So, let me just share a glimpse po, right, of my journey. I-highlight ko lang po dito kung gaano po ka-faithful si God sa buhay ko mula umpisa hanggang ngayon. So, I came from non-Christian family po. So, yung pagtatites at pagbibigay po ng love offering is hindi po namin faithfully nasusunod, or hindi po namin naiintindihan ng mabuti kung ano po yung tunay na rason ng pagbibigay. So, when I was in college po, dahil po wala pa si Lord, hindi ko pa nakikilala si Lord sa buhay ko, I would say na sobrang chaos or messy po yung life ko. So, I first came here in Manila way back 2007 just to escape po the reality na hindi po ako gagraduate. On that same year, nagagraduate kasama yung mga classmate ko kasi mas inuna ko po yung pang-sariling kaligayahan ko rather than to focus on my studies. So after a week po na napunta ako sa Maynila, supposedly bakasyon lang, right? Pero nakahanap po agad ako ng work, which is my first job way back 2007, was an ESL teacher. So when I started earning money, ayoko na pong umuwi at mag-aral ulit. No, kasi nahihiya po ako sa father ko kasi nga hindi ko natupad yung pinangako ko na gagraduate ako that year. But God is good and God is faithful po sa buhay ko kasi napilit po ako ulit ng papa ko na umuwi just to finish my studies po. So, and grateful po ako doon kasi nagamit ko po yung napag-aralan ko at yung diploma po enable for me to land a good job. So after ko po graduate, bumalik po agad ako ng Maynila kasi wala po ako nakikitang a good opportunity doon sa province po namin. At doon din po sa workplace, right, kung saan po ako nakapag-work as an ESL teacher, doon ko din po nakilala yung magiging wife ko na tinadhana po siguro talaga kami ni God. So, same province din po kami at same school din po pala. No? Hindi ko po alam na nag-i-exist siya dun sa school namin kasi sobrang tahimik po ng wife ko. And then, ito po yung graduation day ko, March 2009. And a year after po, I lost my mom because of cancer. So, it was colorectal cancer po. But God is faithful. Kasi regardless po na walang-wala kami that time, it might, because po, yung sa
family side ko, sa mother side, medyo nagkakaroon po sila ng conflict because of mga mana, yung sa lupa, sa bahay. So, nung namatay po yung mom ko, wala po talagang binigay yung sa side ng mom ko. But God is good and God is faithful kasi po yung mga kaibigan ko sa work, sila po nag-ambag-ambag at saka yung side ng father side ko, nagbigay po para mailibing po ng maayos yung mama ko. And after po nung nawala yung mama ko, binigay naman po din yung wife ko. So parang siya din yung mama ko kasi sobrang linis po niya sa bahay. Like yung ilalapag ko pa lang po yung damit ko na ginamit, maya-maya po na labhan na. No? Tapos taga-remind ko po siya na laging kumain ng gulay dahil may high blood din po ako. So ito po yung picture po namin during our wedding. So 6 years po muna kaming naging magjowa ng wife ko. And then, 2016. So, wala pa po talagang plano. Actually, dapat 2017 or 18. But yung mga friends po namin, which is yung kasama ko po sa work, sila din po yung nag-ambag-ambag po para matuloy po yung kasal. As in, wala po talaga kaming ginastos. Yung mga kasama po namin sa work, sila po yung nag-ambag-ambag. Kaya po, instead na ano lang siya, yung sa huwes lang po, naituloy po yung garden wedding, which is pangarap po ng wife ko. And God is good and God is faithful. So, after that, after din po ng wedding namin, a year after, we were blessed to have our firstborn, Josiah Caleb. And afterward, 2018 din po, nasundan din po yung bunso po namin si Joshua Cedric. At I was able to work as well in the corporate world po within 2 to 3 months. Mabilis po yung transition ng promotion from team leaders to operation managers. At the same time, they were giving me a chance na every Friday, half day lang po ako ng gabi kasi Saturday po I need to go to school sa BSU para ituloy po yung pag-aaral ko to become a professional teacher. So, before my journey po, para magbigay, maging faithful po sa tithes and offering, naging faithful na po si God. So, naging faithful na po siya sa promise niya sa akin. And doon ko po na-realize na it's not merely about material things. Na pag nag-tithes ka, dapat yung desire mo or need mo ng mga material na mga bagay, makukuha mo. So, but rather, yung nakuha ko po is yung impact po ng spiritual well-being ko. So, from a non-Christian to a Christian, newborn Christian na nagsiserve po kay God. And God is good and God is faithful kasi binigyan niya po ako ng ministry and be part po ng primary leader ni Pastor na dati, nakaupo lang po ako dyan, church lang. But ngayon, I was able to handle a ministry po. At sooner or later, makapag-preach na po ako dito sa harap po ninyo. So the joy po ng giving ng tithes and love offering is not is not found in the material blessings na nare-receive po natin, but yung po sa mga intangible gift that manifests in our life. So yung hope po, 2019 prior the pandemic, I already had anxiety and depression nung umuwi po yung family ko sa province kasi nga since we're both working, hindi po kayang naming alagaan yung mga bata. So, inuwi po sa province. And akala ko, I'm very strong na ako kasi dati independent na po talaga ako. But that time, na ako lang po mag-isa, I really po, talagang, I was on depression. So, hindi po ako happy sa lahat. Although, I was earning good money po. Pero that time, dun ko na hindi pala yung pera yung nakakapagpasaya sa tao. Yung ngayon po na kung magkukulang man po kami sa budget po namin,
wala na po yung takot ko because always God provides. Meron pong mga vessels or mga tao po na ibibigay si Lord sa'yo para po mapuunan po yung mga pagkukulang kung ano man po yung meron tayo. And then, as we faithfully give our tithes and love offerings, we cultivate po a spirit of abundance in our heart, no? Kung dati nangihinayang po akong magbigay yung 10% po na kung ano po yung meron na pinagkaloob sa akin ni Lord. But hindi ko na wino-worry yun kasi po pag nagbibigay ako, sobra-sobra pa po ang binibigay ni Lord sa akin. So minsan, iniisip ko, deserving ba ako para ibigay lahat ni Lord yon. Pero sabi nga, anak ako ng Diyos. At iyon po yung pinaniniwalaan ko at yun po yung hinuhold ko na hope po sa life ko. Contentment po, material things, hindi ko na po masyadong iniisip yon na magde-desire po ako ng malaking bahay. At the moment po, contented na po ako kung ano po yung meron kami. So, yun po yung mahalaga sa akin. At same time, promotion. Kung hindi man po sa job, yung promotion po na binigay ng Lord sa akin is yung promotion para makapag-serve po sa Kanya. And then, joy, happiness. Yung tawa ko na dati pilit or yung tawa na hindi siya yung, paano ko ba explain? Yung fulfillment po siguro na joy and happiness is meron na po ako ngayon. Tapos yung true friendship na from thick on thin po, hindi po pera yung naging daan ko para sa totoong mga kaibigan, but rather they see me kung ano po talaga yung ugali ko, regardless man po kung pangit yung pinapakita ko or hindi sa kanila or mabuti man, they stick together po. So, and then loving family, broken family po ako pero never po ako nagkaroon ng grudge sa mga half-sister or brother ko. Very close po kami. So, hindi po magiging dahilan na iba-iba po yung mama namin. Actually, 3 po yung wife ng father ko. And hindi po naging dahilan yon para hindi po kami nagkaroon ng magandang pagsasama. And then good health, ito po talaga every day ko tong pinagpe-pray po sa Panginoon, yung good health po ng family, ng mga kakilala ko, lahat po. Kasi I experience po na yung na-hospital yung mama ko na wala kaming pera, ang hirap pong manghingi ng tulong. Because hindi ko pa po kilala si Lord. Siguro kung nakilala ko na siya, that time hindi ko po ma-experience yung ganung sakit na manghihingi ka, nangihingi ka ng abuloy sa mga tao. At the end of the day po, wala ka pong makuhang tulong sa kanila. And then, continuous blessings. So, kung hindi man po material things, again po yung continuous blessings po ng God sa amin. I would say po and I would testify that God is faithful. And I know po sa lahat sa atin, maybe you have your different story po ng mga faithfulness ni God. And one day, I hope po na kayo din po yung makapag-testify on how faithful is God, especially if we are obedient with our tithes and offerings. So, let me invite everyone po to stand up to pray. Pakitaas po ang ating mga tithes and offering. Lord Jesus, we thank you for today, O Lord. We humble ourselves, O God. We lift you up into this place, God. Lord, itinataas po namin ang aming mga kaloob at mga ikapo, Panginoon. Ikaw po ang nabigay nito. Give us a heart, joyful heart, Lord, when we share our blessings, O God, para po to expand your kingdom, O Lord. Lord Jesus, I speak blessings, Lord, sa mga businesses, sa mga promotions, Lord God, sa mga work, Lord. And then double anointment, Lord, revival, hope, Lord God, sa mga nawawalan na, Lord, ng mga pag-asa sa buhay. I know every one of us have struggled in life, but always believe sa promises ni Lord na pag-obedient tayo sa ating tithes and offering. Bibigay ang Lord siksik, liglig at umaapaw pa.
And Lord, we ask for your forgiveness, O God, sa lahat ng mga kasalanan namin. And this we pray in Jesus' name. Amen.